What's up, KAG? Napansin mo ba, kapag may influencer na nag-promote ng coin, parang ang bilis tumaas, tapos biglang bagsak. Hindi ka late, hindi ka malas, ginagamit ka lang. Pag-usapan natin, let's go! Alam mo, real talk, ilang beses ka na bang nakakita ng ganito? May influencer sa TikTok o YouTube, guys, low cap gem to, times 10 potential. Tapos makikita mo sa comment, salamat idol, naka-entry na. To the moon na to. Tapos ikaw, nagdadalawang isip ka, pero na-FOMO ka pa rin. So pumasok ka. Tapos ano nangyari? Bumagsak. Sobrang bagsak. Tanong ko sa'yo, kung magaling talaga yung influencer, bakit ikaw yung nalugi? At ito pa'y masakit. Bakit siya kumita? Ganito kasi talaga yan. Hindi ka nila tinuturuan. Ginagamit ka nila. I-breakdown natin step by step. Simple lang. Step 1. Nakapasok na sila bago ka pa. Yung influencer, usually naka-entry na yan sa pre-sale or sobrang baba na ng price. Sample, ang pre-sale price is $0.001 at sa public hype price is $0.01. 10x na agad. So kahit hindi pa umaangat ulit, panalo na siya. Gagamitin ka para mag-pump. Ngayon, kailangan niya ng buyers. At sino yun? Ikaw. Kaya may content na undervalued to, next big thing, last chance bago mag 100x. Hindi yan education, marketing yan. Step 3, exit nila, yung entry mo. Ito yung pinaka-brutal. Habang bumibili ka, sila yung nagbebenta. Yung excitement mo, yun yung liquidity nila. Paano to gumagana? Normal lang to. Ginagamit nilang psychology mo. Una, FOMO, late na ako. Sayang, di ako nakapasok. Pangalawa, authority bias. Influencer yan eh. Alam niya yung ginagawa niya. Pangatlo, social proof. Ang daming comments, legit to. Pero ang hindi mo nakikita, scripted lahat yan. Hindi ko na kailangan mag-name drop. Pero siguradong nakita mo na to. Meme coin na biglang sumikat dahil sa influencer. NFT project na community driven daw. Game na play to earn pero walang players. Pare-parehong pattern. Hype, pump, dump, disappear. Kung gusto mong hindi na maulit sa ito ang dapat mong bantayan. Una, biglang promote, walang history. Ngayon lang niya pinost, pero solid project daw. Red flag na yan. Walang risk disclosure. Puro upside, walang downside. Scam energy yan. Urgency pressure. Last chance, now or never. Legit projects don't rush you. Walang real utility. Tanungin mo, ano ba talagang ginagawa ng coin? Kung ang sagot, community lang, mag-isip ka na. Sa personal take ko, ito yung honest opinion ko. Hindi lahat ng influencer masama. Pero incentives nila yung hindi align sa'yo. Ang goal nila, views, engagement, profit. Ang goal mo, kumita. At magkaiba yun. Ano ang strength and weaknesses nito? Ang strength ng influencer back points, mabilis ang hype, easy marketing, quick pump potential. Ang weaknesses nito, walang long-term value, high risk dump, dependent sa attention. So tanong, investment ba to? O sugal? Dapat ka bang sumali? Ito yung hindi mo gustong marinig, pero kailangan mo marinig. Pwede kang kumita rito, pero hindi bilang investor, kundi bilang maagang speculator. Kung late ka, ikaw na yung exit liquidity. Para sa mga newbie, ito yung simpleng analogy. Imagine may concert, may influencer. Yung influencer, siya yung organizer. Nakabili na siya ng ticket sa mura. Ngayon, hinahype niya yung concert para bumili yung tao. Tumaas yung presyo ng ticket. Tapos, ibebenta niya yung ticket ng mas mahal. Ikaw, napabili ka sa peak. Habang nanonood ka ngayon, tanungin mo ang sarili mo, may natutunan ba ako o nakahype lang ako? Kung puro excitement lang, delikado na yan. Hindi problema ang influencer, hindi rin ang crypto. Ang problema, yung sistema ng atensyon. Kung saan, kung sino yung pinakamalakas mag-hype, siya yung kumikita. At kung hindi ka marunong magbasa ng galaw,
ikaw yung magbabayad. So next time na makita kang coin, tanungin mo muna, opportunity ba to? O ako yung opportunity? Game on!